We love you, Jesus. Hallelujah. Come on, let's worship Jesus. Hallelujah. Sa ito, mahimik ka kung walang ginawa sa iyo ang Panginoon. Hallelujah. Pero kung may ginawa sa iyo ang Panginoon, let's worship the Father. Worship God, the Father in spirit and truth. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Jesus. We worship you. We worship you. We worship you. I am here to worship you, Jesus. Hallelujah. 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 The joy of the Lord is our strength. At kagalakan sa Panginoon ay kalakasan natin. Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. 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 Praise God. Walang mahirap maglingkod sa Panginoon kung may relasyon tayo sa Diyos, mga kapatid. Walang mahirap. Amen. Lahat ng ginagawa mo kung ikaw ay may relasyon, hindi mo binibilang, mga kapatid. At patuloy mong ginagawa. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Hindi tayo naglilingkod dahil kailangan natin ng reward. Kundi, mga kapatid, may relasyon tayo sa Diyos, mga kapatid. Shall we say praise the Lord? Gusto ko lang palalahanan yung iba, mga kapatid, dahil yung mga wala na dito, nami-misinterpret nila yung ministry. Kaya paalala ko ulit. Dahil nakalimutan nila ito eh. Yung mga umalis, ang alam nila, pag may ministry ka, ikaw ay okay. Ikaw ay maayos. Nakalimutan na nila. Walang ibig sabihin ng ministry, Brother Rolly. Pag binigyan tayo ng ministry, binibigyan lang tayo ng pagkakataon ng Panginoon. Hindi dahil banal tayo. Hindi dahil okay tayo, mga kapatid. Tandaan niyo si Judas, ang sabi ng Panginoon, sana hindi na lang siya pinanganak. Yun ang sabi ng Panginoon. Isa sa inyong 12, sana sabi ng Panginoon, hindi ka na lang pinanganak. Pero ba't tinawag pa rin siya dun sa 12? Hindi dahil okay siya. Hindi dahil banal siya. Amen. Binibigyan lang ng pagkakataon. Kaya ilagay natin sa isipan natin yan, pag binigyan tayo ng ministry, hindi dahil tayo yung karapat-dapat, mga kapatid. Hindi dahil tayo yung pinaka-okay sa church. Amen. Yan yung na-miss ng mga wala. Kaya akala nila, dahil sila nag-ministry, dahil sila na yung okay. Karapat-dapat, mga kapatid na. Binibigyan lang tayo ng pagkakataon. Kaya hanggang binibigyan tayo, brother-brother, ng pagkakataon, hallelujah, ibigay natin yung best natin sa Panginoon. Hallelujah. Dahil nung na-miss ni Judas, mga kapatid, yung pagkakataon, akala niya okay siya. Anong nangyari sa kanya? Bandang huli, mga kapatid, pinuspos siya ng hindi banal ng espiritu o hindi masama espiritu. Kaya lahat tayo, mga kapatid, magpasalamat tayo sa biyaya ng Diyos. Habang binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon, gamitin natin ito sa kapurihan ng pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. It's all about Jesus Christ, mga kapatid. Hallelujah. Isang papurihin natin ang Panginoon sa pagkakataon. Hallelujah. Na binigay niya sa atin na sumamba. Gamitin natin. Hallelujah. Sabi ng isang mahal na kapatid, yung huling Sunday service mo, siguraduhin mo na ibigay mo yung best mo dahil doon ka babasihin ng Panginoon sa kaligtasan mo. Walang Sunday service ng Lunes hanggang Sabado kaya. Tuwing Sunday, ibigay natin sa Diyos. Hallelujah! Ang pagsamba sa kanyang dakilang pangalan. Purihin ang Panginoon!
Praise God. Praise God. Sa umagang ito mga kapatid, ako ay excited na mangaral. Habang maraming malungkot. Di bawal ngumiti mga kapatid. Praise God. Umalis na yung mga malungkot mga kapatid, di ba? Hallelujah! We will serve the Lord with gladness, mga kapatid. Hindi talaga sila masaya dito dahil mga kapatid sa presensya ng Panginoon, hindi pa pwede ang kaaway. Amen! Pero sa mga anak ng Diyos, mga kapatid, hallelujah! Masaya tayong makasama ang presensya ng ating Ama. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Praise God. Kaya, alisin natin yung kalungkutan. Amen. Ang mga malulungkot lang ay yung walang Diyos sa buhay, mga kapatid. Amen. Tanong mo yung katabi mo, may Diyos na ba talaga? Baka punong-punong na ng problema yan, mga kapatid. Hallelujah. Kung ano yung mga salita ng tao, yan naririnig. Amen. O ang Diyos ang lagi na sa buhay mo, mga kapatid, hindi mo maiisip. Hallelujah. Amen. Ang mga bagay-bagay na pwedeng gumulo sa buhay natin. Hallelujah. Ang teksto na babasahin ko, mga kapatid, ay teksto na ayaw marinig ng mga judgmental. Kaya kung judgmental ka, sorry ka na lang. Amen? Feeling, mga kapatid, angel, sorry ka na lang. Hindi para sa iyo ito. At itong teksto na babasahin ko, kung ayaw ng mga judgmental, makinig ka, lalong ayaw marinig ng demonyo ito, mga kapatid. Pero mga pangyayari sa Biblia na gusto nang marinig ng mga tao, pinapahirapan yung church, nagbubulo yung church, napapatay si Stephen, ang Panginoon na nilagay sa libingan, yan yung mga teksto na gusto ng demonyo. Pero meron mga karamihan sa Biblia ay ayaw ng kaaway, mga kapatid. At ito yung isa, ang teksto natin. Kaya parang may kinakabahan dito. May kaaway yata dito, mga kapatid. Meron yata malungkot dito. John chapter 8. On our last Sunday of this month, March 30. Next Sunday, April na, mga kapatid. Ang bilis. Hallelujah. So kung judgmental ka, ayaw mo ito. Kung may masamang espiritu ka, ayaw mo ito. Amen. Pero kung ikaw ay tao, may gabay ng espiritu ng Diyos, gusto mong marinig ito, mga kapatid. Let me read in New King James Version. Ang sabi dito, John chapter 8, but Jesus went to the Mount of Olives. Now early in the morning, he came again into the temple. And all the people came to him and sat down and taught them. Nagturo siya. Then the scribes and the Pharisees brought to him a woman. Ito yung mga banal-banalan, mga kapatid. Amen. Ito yung mga feeling walang kasalanan. Ito yung mga judgmental, mga kapatid. Dinala nila yung babae caught in adultery. Nahuli. Mismo gumagawa, mga kapatid, ng kababalaghan ito, mga kapatid. Hindi
Hindi ito bali-balita lang. Hindi ito screenshot lang, Brother Johnny ko. Nahuli talaga. And when they had set her in the midst, nilagay siya sa gitna, nandun si Jesus, they said to him, sabi kay Jesus, Teacher, this woman was caught in adultery in the very act. Mismo na, hindi ko pwedeng sabihin eh. Mismo na huli sila. Gumitig kayo, nakakatawa. Nahuli talaga sila sa akto. Hindi yung kung ano-anong mga sinasabi mga kapatid. So they have the right to judge because they caught her on the very act, mga kapatid. Naaktuhan. Sabihin natin na, nalutiin tayo, DJ, kumang. Naaktuhan. Nawan sari-sarita tayo, naaktuhan nga. Now, Moses in the law, kung nadating ni Jesus Christ, handa talaga naman ni Yesu Cristo, araramatan dati Biblia. May mga taong ganyan, mga kapatid. Nasubukan ko na ngayon dito eh. Pastor, sabi ng Biblia. Sabi ko, sister, pwede ba ikaw? Hindi, pastor, nasa Biblia, pastor. Ano ka ba, tiyan mo na dito, ang mo dito. Yung mga taong ganyan, mga kapatid, na akala nila, sila lang nakakaalam ng batas ng Panginoon, mga kapatid. Sabi niya kay Jesus Christ, yung nagbigay ng batas sa lumang tipan, ginagamitan nila ng batas. I mean, the law of Moses commanded us that such should be stoned. Mamamatay yun ng pagbabato, mga kapatid. Pero anong masasabi mo? What do you say? These, they said, testing him, that they might have something of which to accuse him. Ang totoo talaga, mga kapatid, itong mga taong ito ay accusers. Accuser of the woman, and they want to accuse at the same time Jesus Christ. Sabihin mo, talagang delikado itong mga accuser, mga kapatid. Oh God! But Jesus stooped down and wrote on the ground with his finger. And though he did not hear, parang as though wala siyang marinig, mga kapatid. Susulat lang siya sa lupa, sa buhangin. In verse 7, so when they continued asking him, kinukulit nila siya, mga kapatid. He raised himself up and said to them, ito ang sabi niya, mga kapatid. Kaya sabi ko, bawal talaga ito sa judgmental eh. Ayaw ng judgmental to. Sabi ng Panginoon, he who is without sin among you, let him throw a stone at her first. Gusto niyo siyang hatulan, gusto niyo siyang batuhin, sabi ng Panginoon, sige. Kung sinong walang kasalanan sa inyo, mauna siyang bumato. Sabi ko sa inyo, ayaw ng judgmental ito, mga kapatid eh. And again, he stooped down and wrote on the ground. Nagsulat ulit ng Panginoon sa lupa. Kaya sinusulat niya doon, mga kapatid. Kaya kailangan maligtas tayo. Tatanong ko talaga ito eh. Sinusulat mo doon habang kinukulit ka nila. Kaya sinusulat nila yung pangalan natin doon. Hindi natin alam, di ba, mga kapatid? Kaya sabi mo sa katabi mo, kailangan maligtas tayo. Tanongin natin ang Panginoon. Amen! Hallelujah! Then those who heard it, being convicted, buti ba ito, may mga konsensya, mga kapatid, by their conscience, went out one by one, beginning with the oldest, even to the least, mula sa matanda hanggang sa bata. Nagsikalisan sila, mga kapatid. And Jesus, tingnan nyo nangyari. Jesus
was left alone, and the woman standing in the midst. Amen. And when Jesus raised himself up and saw no one but the woman, he said to her, "Women, where are those accusers of yours? Has no one condemned you?" Sabi ng babae, she said, "No one, Lord." Amen. Meron ka bang accuser? Sabi ng Panginoon, ang sagot, "No one, Lord." Sabi natin lahat, no one. And Jesus said to her, makinig kayo, ang pinakabanal at walang kasalanan na Panginoon. Kung hindi ka nila natulang, sabi niya, sabi niya, yung karapat dapat humatol, patatuloy, sabi ng karapat dapat humatol, neither do I condemn you. Kung ang makasalanan ay walang karapatang humatol, at si Kristo na banal na hindi mismo humatol, go, sabi niya, and sin no more. Amen. Itong pinakapinali mga kapatid, verse 12. Then Jesus spoke to them again, saying, pagkaalis ng babae, kinausap niya yung mga alagad, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, I am the light of the world. Siyang liwanag ng sanglibutan. Sabi ng Panginoon, he who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Hallelujah! Kaya hindi talaga sayang ang pagsunod natin sa Panginoon, mga kapatid. Dahil lahat ng susunod sa Panginoon ay hindi na muli lalakad, mga kapatid. Hallelujah! Praise God sa kadiliman. Praise Jesus. Praise Jesus. Let's pray. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Pinupuri ka namin, dakilang Ama, mabuti sa lahat. Ikaw lamang ang karapat-dapat, Panginoon, sa mundong ito, sa kalangitan. Walang sino man, hallelujah, ang magsasabi, Panginoon, kasi karapat-dapat sa iyong harapan, dakilang. Kaya, Panginoon, nagpapasalamat kami sa araw na ito, na makita namin ang aming mga sarili, Panginoon Diyos, hallelujah, na tunay nga sa iyong biyaya lang kami, Panginoon, nakatayo, dakilang. Sambahin at walatiin ka sa aming kalagitnaan at sa aming pag-aaral. Kinakalagan namin ang tinig, Panginoon. Let the great shepherd, Jesus, be heard today, O God. Nais naming marinig sa araw na ito ang boses ng dakilang pastor na nagbibigay ng pag-asa sa mga makasalanan. Hindi kami pumunta dito mga mahabalan. Speak the word, Father. Oh, Holy Spirit! Oh, Holy Spirit! In the hearts of the people. And let them know, hallelujah, nariyan pa rin ang dakilang pastor ng aming Panginoon sa kanyang nakatubo. Oh God, hallelujah.
Kumilos ka. Kumilos ka. Kumilos ka, Panginoon. Sa buhay ng bawat isa na makikinig ng pangangaral ng salita mo. Lukuban mo kaming lahat ng iyong banal na dugo, Panginoon. Hallelujah! Walang gawa ng kaaway ang pwedeng gugulo, Panginoon Diyos, sa piling mo, Panginoon. Iparinig mo muli sa mundong ito, Panginoon. Ang piling mo, Panginoon Diyos, sa pangangaral ng iyong dakilang salita. Upang ang tao'y tatayo sa iyo, tatayo sa salita mo, at hindi dahil sa aming mga tao, Panginoon. Be glorified, Father. Be magnified now and forever and ever. All glory belongs to you, Lord. As we claim the word of God in our hearts today, giving glory and praise to your name. In Jesus' name, in Jesus' name. Come on, let us worship God. O mga tupa, hallelujah, mga kailangan ng tinig ng Panginoon. Let us worship God, hallelujah. Worship the name of the Lord now. Lord, for the invisible, the only wise God. The honor and glory forever and ever. Minsan papalakpakan natin ang sambahin ng Panginoon. Come on, I feel Jesus in the house. Hallelujah. I don't know about you, but I feel the Master in the house today. May kakausapin ang Panginoon sa araw na ito. Praise God. Handa ka na ba makinig sa mga pangangaral ng mga kapatid? Amen. Hallelujah. March 30, 2025. Ang pamagat ng mensahe ng Panginoon sa araw na ito ay nagsasabing, Jesus, the hope of the world. Yesu Kristo, ang pag-asa ng sanlibutan, mga kapatid. Hindi tao. Hindi organisasyon. Si Yesu Kristo, ang pag-asa, hallelujah, ng sawang katauhan. God bless you, mga kapatid. Pare na tayo makaupo. Praise God. Sabi ko sa katabi mo, God bless you. Praise God. Jesus Christ, the hope of the world, mga kapatid. Sinong sumasanayon dyan, mga kapatid? Na si Yesu Kristo ay pag-asa natin, mga kapatid. Sabi ko, sino maniniwala? Hallelujah! Sino mananampalataya? Hanggang ngayon, si Yesu Kristo. Hallelujah! Ang pag-asa ng isang katauhan. The greatest thing the world needs, mga kapatid, sometimes is something we receive from the Lord. May mga tao, mga kapatid, na pumupunta sa Panginoon upang magkaroon ng pag-asa. Sila ay mayroong matanggap sa Diyos, kaya sila pumupunta. At dati kayang maawa, isunadada itiapo kakabsa. They takot mangtod itinamnama itibiyagda. Shall we say thank you, Jesus? At totoo yan, mga kapatid, sa ating pagpunta sa Panginoon. Ang Diyos ay tumutugon sa ating mga
sa Panginoon na sa kabutihan ng Diyos ay binibigay pa rin ng Panginoon sa atin. Hallelujah! Hallelujah! At yan ay nagbibigay ng pag-asa sa atin. Shall we say praise the Lord? Pero ang totoo, hindi lahat ng kasagutan ng pag-asa ng tao ay ang pagtanggap sa Diyos, mga kapatid, ng mga bagay na ibibigay niya. Sa katotohanan, mga kapatid, kung maiintindihan mo lang ang pagiging tao, hindi lamang natin kailangan tumanggap sa ibibigay ng Diyos, kung hindi, makinig kayo lang, para magkaroon tayo ng pag-asa. Hindi lamang siya magbibigay sa kamay natin, kung hindi, tanda nito, kailangan natin ang Diyos na mayroon siyang aalisin sa buhay natin. Dahil kung lahat ng mabubuting bagay ay ibibigay ng Panginoon, lahat ng kahilingan natin, mga kapatid, hallelujah, yan ay magagamit lamang natin sa mundong ito. Ngunit hindi tayo matutulungan, mga kapatid, sa tunay na problema natin. At yan ay ang kasalanan sa sanglibutan nito, mga kapatid. Kailangan nating tumanggap sa Panginoon, pero totoo, mga kapatid, kailangan tayong lumapit sa Panginoon upang meron din siyang alisin sa buhay natin, mga kapatid. Kaya ganyan kahalaga ang Diyos, hallelujah. Meron siyang ibibigay at meron din siyang dapat alisin sa buhay natin, hallelujah. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Amen! Salamat sa mga binigay ng Panginoon, pero mas maraming salamat, Panginoon, sa pag-alis ng kasalanan sa buhay ng tao. Kaya siguro malungkot yung iba dito dahil hindi pa rin naaalis yung kasalanan nila. Siguro kaya yung iba malungkot dito dahil alam nila hindi sila kaya patawarin ng Panginoon. Pero ang salita ng Diyos ay narito sa umaga ito, mga kapatid, hallelujah. Hindi ka lang niya kayang bigyan, kaya din niyang alisin ang iyong kasalanan. Sabi ko, kaya niyang alisin ang iyong kasalanan. Because Jesus Christ is the hope of the world. So we say, thank you, Jesus. Sa ating teksto, mga kapatid, makikita natin malinaw. We will see clearly the distinction between the people and the man Christ Jesus. Mag-ingat kayo sa mga kasama ninyo, mga kapatid. Hallelujah. Makikita niyo sa ating binasang pagkakaiba ng Panginoon ng mga tao, mga kapatid. Noong nakakita sila ng tao, gumagawa ng kasalanan. Hallelujah. Makikita niyo ang pagkakaiba. Pag ang taong makasalanan ay dinala mo sa mga tao, makikita niyo ang pagkakaiba kung ang taong makasalanan ay dinala mo kay Kristo. Lahat na may Kristo magsabing salamat sa Panginoon. Sa lahat na may Kristo magsabing thank you, Jesus. Na tayong mga tao kagaya natin, makikita natin, mga kapatid, na iba ang pagtingin natin sa pagtingin ng Panginoon Yesu Kristo. Hallelujah! Tulungan tayo ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Ang pagkakaiba
Hindi ito chismis. Hindi ito balita. Hindi ito paninira. Naaktuhan mismo. Amen. Para makarelate kayo mga kapatid, hindi lang adultery ang kasalanan. Ang pagnanakaw ay kasalanan. Ang kasinungalingan ay kasalanan. Lahat ng kasalanan sa Panginoon ay pagkakantay na kasalanan. Mga tao, akala mo, o mas maliit yung kasalanan ko kaysa sa'yo. Ikaw pupunta ka sa MTR na Juni ko, mas maliit yung kasalanan mo kaysa sa akin. Sa paningin ng Panginoon, mga kapatid, ang kasalanan ay kasalanan. O God, kaya nawa mga kapatid, itong mensahe ito ay magsilbing aral sa bawat isa sa atin. Na huwag mong subukan maging tagahatol. Dahil hindi tayo tinawag ng Panginoon na humatol. Kung hindi tinawag tayo ng Panginoon para mahubasan ang kasalanan at tinawag tayo para lamang maglingkod sa pangalan ng Panginoong Diyos. Tandaan niyo yan. Hindi tayo tinawag na humatol sa tao, mga kapatid. Tayo tinawag para gamitin ng Panginoon upang ang mga makasalanan ay makakilala sa Panginoon sa Kristo. Because Jesus Christ is the hope of the world. Shall we say praise the Lord? Hallelujah. Makikita natin mga kapatid na nung tayo mo walang magawa itong mga taong ito, mga kapatid na. Mga Pariseo. Sino yung mga nandoon? Mga kapatid? Mga Pariseo, mga iskriba. Ano yung mga iskriba? Sila yung nagsusulat. Sila nag-produce mo, wala pang printing mo eh. Yan ang trabaho nila. Tingnan niyo itong mga tao ito. Ang mga Pariseo, sila yung parang mga pare. Tingnan niyo mga kapatid ha. Pero nung may nahuli yung mga tao, sabi nila, ako pari. Ako leader. At na tinatili yung name. Tingnan yung insulting na di kararami ng nagdadalmado. Imbis na tayo kararami din na pare kaya ako. Insulting na. Ano tayo tinisang lista? At ito'y babae yan, at itibason na. Ang kapag kaya nasabi ko sa inyo, mag-focus tayo sa Panginoon. Kita ninyo, yung mga taong naglalabas, yung mga taong nagtatrabaho, yung mga Pariseo na dapat nagtuturo sa templo, yung mga eskribo na dapat nagsusulat sa ministry na nagmi-ministry. Kaya meron sila nakita kung ito yung babae may kasalanan na sugnaw, kailangan nakatulan ito. Kaya lahat sila mga kapatid, tinigil nila yung trabaho nila. Dahil mas mahalaga sa kanila mag-akusa. Sabihin natin lang, kawawa mga kapatid. Kawawa. Tumigil yung mundo ng Pariseo, tumigil yung mundo ng iskriba, tumigil yung mundo ng mga tao na iba-iba yung ginagawa nila. At sabi nila, dalhin natin itong babae ito. Tingnan niyo yung mga tao mga kapatid. Tingnan niyo. They are there to judge. Tingnan niyo. Eh, patawarin niyo pag nadadala na ako sa mga membro mga kapatid. Patawarin niyo pag nag-iingat na ako ngayon ha. Ilang tao pag nagkamali ka, Sister Ana, tandaan mo yan. They will judge you. Pariseo may trabaho sa templo, sa sinagoga. Iskriba may trabaho. Mga tao naglalagari, nagkamartilyo, nagluluto, naglalaba yung iba, nag-iigib, nag-aalaga ng hayop.
Bigla na lang, meron sabi niya, itigil natin, meron dito makasalanan. Tumigil, nagsardong tilubong na. Kaya't na makita kita sa kabanan. At ito'y tao ka mahukuman. Parang may judgmental dito mga kapatid at kinakabahan. Oh God, help us. Amen. Itong mga taong ito, alain mo, gaano ba kahalaga yun? Nagsipagtigilan sila sa trabaho nila. Nagsagdagdag. Sa trabaho. Yayaman ba sila? Sisikat ba sila? Gagawa po ba sila? Gaganda ba sila? Tatalino ba sila? Pag merong taong dapat ituro sa kasalanan. Brother Amado, hindi ka yayaman dyan. Yayabang ka dyan. Ang daming lumabang tuloy, mga kapatid. Dahil nakalimutan nila kung sino sila. Nagsipagtigilan ang mundo nila. Relihiyosong tao, iskriba, pariseo, mga tao na maraming ginagawa. Biglang tumigil at kailangan i-judge nila yung babae. They are ready to judge Jonah. Dahil lahat ng makasalanan dito mga kapatid, amen, matutulungan ng Panginoon Jesucristo sa umagang ito. Amen. Amen. Meron bang makasalanan dito mga kapatid? Wala na umaamin mga kapatid. Hallelujah. Makinig kayo mamaya mga kapatid. Tingnan niyo ang pagkakaiba ng mga tao. They are ready to judge a sinner. But Jesus Christ, mga kapatid, nung dinala nila yung mga kasalanan kay Jesus Christ, mga kapatid, kung yung mga tao, yun yung pagkakaiba, yung mga tao nakakita ng aktong nagkakasala, akto kayo na, aktong nagkakasala, handa silang hatulan. Pero si Kristo, mga kapatid, nung dinala yung mga kasalanan, hindi siya handang humatol, kung hindi handa siya magpatawad, mga kapatid. Ang isang Kristo ang pinaglilingkuran natin. Hallelujah! Ganyang klase ang isang Kristo na pinaglilingkuran mo. Kumatulan mo ng mga tao, siya'y handa magpatawad sa'yo. Hallelujah to Jesus! Because Jesus is the hope of the world. Ang pagkakamali ng mga judgmental mga kapatid, hallelujah, ay dinala nila yung makasalanan, hindi sa hukom, hindi sa kung saan sa mga pulis, hindi mga sa korte. Ang pagkakamali nila mga kapatid, akala nila mahuhuli nila itong babae. Ang mali nila, dinala nila yung babae mga kapatid sa Panginoon, na ang makasalanan pag nilagay na sa Panginoon mga kapatid ay kanyang pinapatawad. Ang makasalanan sa Panginoon ay binibigyan ng pag-asa. Ang makasalanan na nakahanap ng Panginoon, pag-uwi niya ay pinatawad na sa kanyang kasalanan. Purihin ang Panginoon, because Jesus Christ is the hope of the world. Purihin natin ang Panginoon mga kapatid. Ganyan ang Panginoon na pinaglilingkuran natin. Jesus never accused. He never accused the woman. He never condemned the woman, mga kapatid. Hallelujah! Because
cross. He is the hope of the world. I said, siya ang ating pag-asa, mga kapatid. Kung ikaw ay church, na feeling mo hindi ka nagkakamali at nagkakasala, makinig ka sa salita ng Panginoon. 1 John, ito'y sinulat sa mga mananampalataya. May mga problema yung mga tao eh. Kaya hindi bagay sa church ang judgmental, mga kapatid. Kukuha tayo ng mga kasalanan sa labas, bibigyan natin ng pag-asa sa church. Pag yung mga kapatid na nagkaroon ng kasalanan, makatulan natin sila. Ayaw ko na mag-church pag ganyan. Amen? Hallelujah! Sabihin natin sa labas, papatawarin kayo ng Panginoon na naman ng kasalanan. Pero pag mahuli natin ang kasalanan ni Katrina, mga kapatid, lalayo na hatulan na natin si Katrina. Dali, may naman kaya. Iwasan natin. Amen. Pagdating dito sa church, hindi mo siya trabaho matulan. Hindi mo siya trabaho matulan. Kung mayroon dapat makaunawa sa kanya, mga kapatid, ay isang taong kagaya niya, may isang makasalanan na tumanggap lamang ng kapatawaran at biyaya ng Diyos sa kanyang buhay. Sabi si praise the Lord. Kung meron nakaunawa sa kapatid na nagkasala, ay yung isang tao din, mga kapatid, na nakasubok, mga kapatid, ng pagkakamali at tumanggap ng kapatawaran. Tulungan tayo ng Diyos na kung si Iso Kristo ay pag-asa ng isang libutan, nawa maging sa church, mga kapatid, ang Panginoon ay mananatiling pag-asa pa rin natin. Diyan ka ba kayo, mga kapatid? Makinig kayo lahat. Maraming nasusak dito sa babasahin ko. May mga feeling banal. May mga feeling akala mo hindi na nagkakasala. Kawawa naman sila. Hello? Mamaya, tatawa kayo. Maniwala kayo sa akin. Kawawa yung mga walang kasalanan. Pero wala. Hindi masasak kayo. This is written to the church. Sa mga nabautismuhan, sa mga may Holy Ghost, sa mga naglilingkod sa Panginoon, itong sinulat 1 John chapter 2 verse 1. Ay iwasan natin maging hukom sa church, mga kapatid. Amen. My little children, ito na natutuin ni John. These things I write to you so that you may not sin. Pag ikaw ay tinutos ng Panginoon, ang sabi ni John, hanggat maaari, huwag tayong magkasala. Hindi tinuturo dito na pwedeng magkasala, mga kapatid. Yung binibintang nila sa akin sa kabilang grupo. Sabi ko lahat naman ng preaching ko, naka-video. Panoorin niyo lahat para dagdagan yung views. Wala na pwede din may saidigan. Sinabi ni Pastor sa kanyang pangangaral na ang kasalanan ay walang kapangyarihan sa biyaya. Sabi ko, hindi ko pangangaral yun. Binasa ko lang yun sa Biblia. Gusto mo basahin mo sa Book of Romans? Pag demonyo talaga, ibang unawa sa Biblia, mga kapatid. Ang unawa pala nila, tinuturuan ko kayo magkasala. Basta demonyo, mga kapatid, baligtad Hindi ko gusto mo basahin ko sa Book of Romans. Tahimik ang mundo, mga kapatid. Parang ganyan. Ulit-ulit ko, mga nabautismuhan, hanggat maaari, gawin natin ang magagawa natin, huwag tayong magkasala. Amen.
Shall we say praise God? Sabi natin yan, help me God. Amen. Because we are still dwelling on a flesh that is having a fallen nature. Alam mo ba yung kalikasan? Hindi tinuturo ang kalikasan kung saan lumalabas ang kalikasan. Ang problema ng sa tao, pag lumabas ang kalikasan, lumalayo sa Panginoon, imbis na magpakumbaba, hahanap siya ng butas kagaya ng mga tao, na imbis sila ay tutulong sa tao nagkakali, ay nagkakaisa sila ng tao na nagtutulungan. Kaya sabi tuloy ng Panginoon, sige, sino walang kasalanan sa inyo, siya unang bumato. Amen. Sabi ng Biblia, pag ang kapatid mo yung nagkasala sa'yo, kausapin mo. Kung hindi nagbabasa ng Biblia. Kausapin mo pag nagkasala sa'yo, kapatid mo. At pag hindi nakinig, brother, sana kung bago pa ng isang kapatid, dalawa kayo, kausapin mo siya. Ganyan tayo, mga kapatid. Pero kung hindi pa rin siya makinig talaga, mayabang siya. Ayan. Ito yung nakakatakot. Ito yung ginawa niya sa akin. Ayan na, sabihin na. Yan ang Biblia, mga kapatid. Kapag pinagsabihan ka, hindi ka nakinig. Pinausap ka namin, hindi ka pa rin nakinig. Huwag ka na magtampo pag umiiwas na yung mga kapatiran sa'yo. Amen. Ganyan ang Biblia. Shall we say praise the Lord? Hanggat maaari, huwag magkasala sa abot ng makakaya. Kaya tayo na nanalangin, kaya tayo nakikinig ng word of God, kaya tayo nagpapakapuspos ng banal na Espiritu. Dahil sa sarili natin, wala tayo may pagmamalaki mga kapatid sa Panginoon. Shall we say praise the Lord? Tuloy natin. You may not sin. Ito yung ayaw nilang marinig. Sabi ko sa inyo, ayaw ng demonyo ito pangarap ngayon eh. May mga demonyo ba dyan, mga kapatid? Ang doon na sa kabila. But if anyone sins, katulad, brother, ipahiya, hindi pag-asa ang binibigay mo pag gano'n. Lalo ang dinidikdik yung tao. Tapos pag mga labas na mga makasalanan, ang Panginoon ay nagpapatawad. Kasalanan ng pabautis sa pag-aaral na Jesus. Sabi ni Jesus Cristo, hipokrito. Yung kapatid mo pag nagkasala, o God, palayain lamang ng Panginoon ng church niya, mga kapatid. Sa ganitong Espiritu. Kung meron na magkasala, we have an advocate. Meron tayong attorney. Meron magtatanggol sa Ama, mga kapatid. Iyan walang iba kung hindi Jesus Christ, the righteous. Kaya maglingkod tayo sa Panginoon. Kung maglilingkod ka sa Panginoon at hindi ka magkasala, salamat sa Panginoon. Pero sabi ng Biblia, kung ikaw ay magkasala, huwag kang magalala. Nariyan ang Panginoon na tutulong sa iyo sa katuwiran niya sa harap ng Ama, mga kapatid. Because Jesus Christ is the hope of the world. Amen. Verse 2. He himself is the propitiation of our sins to the church.
He is the sacrifice for our sins. Binigay niya yung sarili niya para sa kasalanan ng church. Handa na ba kayo mga kapatid? Hindi lang sa church. And not ours only, but also the sins of the whole world. Hallelujah! Hindi niya lang pinatawag yung church, makinig kayo. Hindi lang yung church ang kaya niyang patawarin. Kahit na lahat ng tao. Ganyan kabuti ang Panginoon. Kasama yung kamag-anak mo na hindi pa nagsisinta. Pag maglingkod sila sa Panginoon, mapapatawag din sila ng Diyos. Ganyan kabuti ang Panginoon. Naintindihan niyo sila mga kapatid. Gayahin niyo sila. Hallelujah! Hallelujah! Kailangan nilang makilala itong Panginoon. Because Jesus Christ is the hope. Shall we say praise the Lord? Kung meron ng pinakamiserabling tao sa mundo ito, mga kapatid, yung nagsasabing walang kasalanan. Ayan. Meron pinakatawawang tao na nandito sa mundo ngayon, yung nagsasabi na hindi siya nagkasala. Alam niyo? Nagkasala na siya. Nagsinungaling na siya. Okay na kayo magsabi, alam mo, ako ang pinakawalang kasalanan dito eh. Ayan, nagkasala ka na. Amen. Hallelujah. Oo. Kaya yung mga anghel, mga kapatid, tignan niya, pag nagkasala ang mga anghel, bagsak ka agad din, mga kapatid. Hatol. Hello? Pero pag ang tao nagkasala, mga kapatid, may pag-asa. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Bakit? Ay, kawawa yung mga nagsasabing walang kasalanan. Kawawa sila dahil alam niyo ba kung bakit? Matthew 1:21. Jesus came. Alam niyo bang dahilan bakit pumunta ang Panginoon? Para magpatawad ng kasalanan. Kaya kung sinasabi mo ikaw, wala kang kasalanan, kaya ang mga nakikinuod, may mga nakikinuod, hindi na, walang kasalanan. Kawawa ka naman, dahil hindi ikaw ang pinuntahan ng Panginoon. Ang pinunta ng Panginoon sa mundong ito ay ang mga tao, mga kapatid, para mapatawad sa kanilang kasalanan. 1 Timothy chapter 1 verse 15, tingnan nyo ito. This is a true saying, sabi dito. And everyone should believe it. Christ Jesus came into the world to save sinners. And I was the worst of them all, sabi ni Paul kay Timothy. Kita nyo yan? Dumating si Kristo para iligtas ang makasalanan. Kaya kung sinasabi mong wala kang kasalanan, kawawa ka naman. Amen. Dahil si Kristo ay dumating para sa mga taong mga makasalanan. Hallelujah. Meron ka mamaamin dito na tayo makasalanan. Hallelujah. Salamat sa biyaya ng Diyos. Salamat sa Panginoon si Kristo. Kawawa sila. Dahil hindi sila tao. Yan ang sabi ng Book of Romans chapter 3 verse 9 to 10 at verse 23, mga kapatid, lahat ay nagkasala, lahat ay hindi matuwid, lahat, mga kapatid, ay hindi nakaabot sa kalwalatian ng Panginoon, for all have sinned. Kaya pag wala ka ng kasalanan,
Tingnan niyo ang katabi ko, baka wala na kasalanan. Salamat pag wala. Amen. Salamat sa Diyos. Alam mo bakit? Hindi ikaw ang mag-aalis ng kasalanan mo. Ano tayong maglingkod sa Panginoon dahil inaalis ng kasalanan ng tao, mga kapatid. Hindi dahil sa gumawa ka ng mabuti. Hindi ka mas nakala nila pag gumawa sila ng mabuti, natatanggal yung kasama nila. Hindi, mga kapatid. Kahit gano'ng kabuti ang gawin ng tao, hindi mo kayang tanggalin ang kasalanan mo, mga kapatid. Isa lang ang pwedeng makaalis ng kasalanan natin. Walang iba kung hindi ang Panginoon Jesucristo. Kaya hindi sila nagsisisi. Alam niyo yung mga tao hindi nagsisisi. Hindi nagpapakumbaba. May ayabang pa rin. Alam niyo bakit? Kasi hindi nila inaangkin na makasalanan sila. Bakit iiyak yan? Bakit magpapakumbaba yan? Feeling nga nila karapat dapat at matuwid sila, mga kapatid. Pero yung mga tao nakakaunawa, mga kapatid. Hallelujah. Jesus, help us, Lord. Help us, Father. Kung mayroong mga kapatid, hallelujah, ayaw ko na magbanggit ng pangalan. Kilala niyo yung mga sarili niyo. Amen. Hallelujah. Hindi naman sabay-sabay nagkakasala dito, mga kapatid. Wala na kang ganun sila. Ang gigibdan kayo. Pero nakakarating sa akin. Pero hindi ko sila hinahabulan. Hallelujah, naman magkaroon tayo ng kaunawaan. Ang kilala niyo yung sarili ninyo. Pero kakaya ko na lamang na tumanggap ng kapatawaran sa Diyos. Hindi ako tinawag ng Panginoon para humatol. Kundi tulungan ng mga makasalanan. Makalapit sa nagpapatawad ng kasalanan. Hallelujah, walang ibang Panginoon Jesucristo. Shall we say, praise the Lord? Tulungan tayo ng Diyos na, kapatid. Hallelujah! Masarap maglingkod sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Salamat pag naiintindihan mo na ikaw ay makasalanan. Yan ay isang pagpapakumbaba na kung wala ang biyaya ng Diyos, mga kapatid, ay walang tayong kaligtasan. Pero isa rin magandang bagay na maunawaan natin na tayo ay mayroong Panginoong Jesucristo na nagpapatawad at handang makalimot ng kasalanan. Hindi lang siya nagpapatawad, handa rin siyang kalimutan ang iyong kasalanan. Hallelujah! Kaya dapat sa church na ito, kung ganyan ang Panginoon natin, kailangan natin may pagpupuri, kailangan may pagpapasalamat, kailangan may pagsamadahil. Ang kasalanan na nagawa mo noon ay pinatawad na at pinalimutan na. Hallelujah! Kung alam mo na pinatawad ka at kung alam mo na pinalimutan ka ng Diyos sa bawat kasalanan mo, kailangan namin kami ng pagpupuri at pagsasamba at pasasalamat sa Diyos. Hallelujah! Huwag kayo magpaniwala sa kaaway. Ang trabaho ng Panginoon, magpatawad at makalimot. Ang kaaway ganito. Ipaalala ang kasalanan mo. Kaya kapag naaalala mo yung kasalanan mo na matagal na, napatawad ka na, hindi si Lord yung kumakausap sa YouTube, kung hindi ang kaaway. Sabihin mo sa kaaway, ang kasalanan mo ay matagal nang pinatawad ng Diyos at ang kasalanan
inilagay na ng Panginoon sa dagat ng pagpalimot. Hallelujah! Kung ang Panginoon, hindi niya na inaalala yung kasalanan natin, sino ang kaaway? Sino ang tao? Para ipaalala sa iyo ang mga bagay na pinatawag na ng Diyos. Ang dami na problema ng tao. Hahatulan mo pa. Bakit hindi tayo magpagamit sa Diyos? Bakit hindi tayo magpagamit sa Panginoon? Yung kapitbahay natin, yung kapatiran na may problema, bakit hindi tayo magpagamit ng Brad? Yan yung tamang panahon para maglingkod tayo sa Panginoon. Yan ang tamang panahon na lalo tayo lumapit sa Panginoon. Walang ibang makakaalis ng problema mo. Walang ibang makakaalis ng kasalanan mo. Kung hindi ang Panginoon sa Kristo, maglingkod tayo sa Diyos. Maglingkod tayo sa Diyos. Hallelujah. Kaya tayo kailangan magpatuloy. Sino pagkatapos na bautismuhan dito hindi na nagkasala? Magamit kami ng isang balisan. Ang iba ka, katakin. Pwede ko magpangalan? Ang dami ko nga alam, mas nauna pa sa akin, naglilingkod sa Panginoon eh. Lantaran na yung kasalanan. Pero hindi natin trabaho maghatol. Ipagpa sa Diyos natin ang lahat. Amen. Dahil hindi mo kabalahibuan, pag nagkasala na, ikaw na yung wala ng kasalanan. Pwede tayo maging kasagutan ng panalangin ng iba. Di ba? Alam niyo yung mga backslider dito? Kilala niyo ako, mga kapatid. Nag-uutos ako, puntahan mo si ganito. Puntahan niyo si ganito. Hindi natin trabaho, umatulog tao, mga kapatid. Ako lang ang nakatulong dito, Brother Jimmy. Talagin niyo lahat ng backslider. Ako ng pinakamasamang tao sa lahat. Anong ito siya? Lalo rin ba ako umalis? Wala na akong ginawang mabuti, mga kapatid, kaya isa. Pag kinuha mo yung trabaho ng Panginoon, sino nang tutulong sa iyo? Ang paghatol ay trabaho ng Diyos. Sino ang tutulong sa iyo pag kinuha mo yung trabaho niya? Eh sana mga kapatid, magpagamit kayo sa Panginoon. Unang-una yung mga mahal nyo sa buhay, mga kaibigan, mga kamag-anak, at higit sa lahat, yung mga katabi ninyo. Pag nahuli mo siya, huwag mong gayahin yung nabasa natin, natatawagin mo yung lahat at iharap. Kausapin mo siya. Amen! Hallelujah! Magpagamit tayo sa Diyos. Amen! Lahat ng pinatawag ng Panginoon dito, mga kapatid, kailangan matuto din tayo ng paggamit sa mga tao ng kasala sa labas at maging sa mga kapatiran. Ulitin mo, pag naalala niyo yung mga kasalanan ninyo, rebuke niyo yan. Trabaho ng demonyo yan, mga kapatid. Amen? Oh, hallelujah to God. Tulungan tayo ng Diyos.
Amen. Dahil ang Panginoon ay mabuti, nagpapatawad, at nakakalimot ng kasalanan natin, mga kapatid. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Kaya huwag tayong magpadala sa accuser of the brethren, mga kapatid. Yan ang trabaho ni Satanas. Sa Book of Revelation, mababasa niya yan. Pero meron ako sasabihin sa inyo sa umagang ito, mga kapatid, na walang pwedeng humatol sa tao kung hindi ang Panginoon. Lalong-lalo ng demonyo, walang karapatan ang demonyo na mag-akusa. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Sabi ng Revelation, ang demonyo ay araw at gabi ang akusahan niya ang mga ng Panginoon. Araw at gabi. Ipapaalala niya yung kasalanan mo, kaya kapag tumayo ka, hindi ka na makagalaw. Nawawala ka kasi nga, nakakaalala niya yung kasalanan mo, wala kang boldness sa sumigaw, wala kang boldness sa magpuri dahil ka, nakikinig kasi demonyo na ikaw ay magkasalanan, wala kang alam, tawa. Mga kapatid, hindi ganoon ang tinig ng Panginoon. Ang tinig ng Panginoon, kaya mo yan. Nandito lang ako sa lutur mo. Hindi ikaw ang gagawa. Tutulungan kita. Hindi kita pababayaan. Yan ang tinig ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Pinakaaway. Araw at gabi, hatulan niya ang tao, mga kapatid. Lalong-lalo na tayo mga naglilingkod sa Panginoon. Araw at gabi, yan ang trabaho ng kaaway. Hallelujah! Patuloy na humahatol, hatol, akusa. Kaya tayo, mga kapatid, manahimik tayo, mag-focus tayo sa Panginoon, maglingkod tayo sa Panginoon, mabuti ang Panginoon, batang kalimutan, ang ginagawa ng Panginoon. Hindi mo trabaho mag-akusa sa tao, hindi mo trabaho mag-hatol sa tao. Alam karapatan. Alam niyo kung bakit? Sabi dito sa Maxim Equity, mga kapatid. Hallelujah, based on Maxim's Equity. Let us know the clean hands doctrine. Alam niyo ba yung clean hands doctrine? Pag ikaw ay mag-akusa sa korte, kailangan siguraduhin mo na ikaw ay mayroong malinis na kamay. Hindi ka pwedeng maging whistleblower. Sabi mo, si mayor ko ay kurakot. Tapos malaman-laman nila ikaw, nagnanakaw ka din pala doon sa barangay ninyo ng manok. Hindi pwede yun. Once you come to equity, once you're ready to accuse, once you're ready to implicate someone, mga kapatid, you need to present a clean hands. Kaya meron tinatawag sa korte na clean hands doctrine, which states that one who comes into equity must come with clean hands. Lalong-lalo na kung yung binibintang mo, kahawig din ang ginagawa mo. Amen. Nag-aakusa sila ng mga ex-sexual. Pero mga kapatid, natutulog naman dito sa may ganito. Parang pa rin. Humihiga yung babae dito, humihiga yung lalaki dito. Kapatid, hindi ka pwede. Hindi pwede. Sabi natin hindi pwede. Hindi ka malinis. Hindi ka pakikinggan. Walang silbi. Dahil ang binibintang mo, ginagawa mo din. Sabi natin tulungan tayo ng Panginoon. Kaya kapag marumi ang kamay natin sa pag-aakusa, walang visa yun. Ayaw tayo magtutuloyan, magnanakaw yan. Pero ikaw pala, nangungupit ka din naman. Walang visa. Hello mga kapatid, nandyan pa ba kayo? Maraming kinabahan sa sinabi ko. Marunong yata mga kamay. Hallelujah! Kaya mag-ingat tayo sa pagsasalita. Hindi ba tayo natuturuan ng Panginoon dito, mga kapatid? Mag-ingat tayo. Baka pala mas marumi yung kamay natin, lalong babalik sa atin. Mas mabuti huwag ka nalang umimik. Hello?
At hayaan natin yung totoong nakakaalam ng lahat, ang totoong nakahatol, ang isang hahatol. So we say, praise the Lord. Kaya ang problema sa mga nag-aakusa, kailangan ipakita nila yung sarili nilang malinis talaga sila. Amen. Baka may mag-akusa pa dito, papayuhan ko kayo. Siguraduhin mo lang, Jonah, malinis yung kamay mo. Hello? Amen. At ang sasabihin sa iyo ng Panginoon, ang walang kasalanan! Hindi mo kaya yan. Hindi dapat siya parusahan. Hindi ko siya kaibigan eh. Hindi ko siya kasundo. Panginoon, kaya parusahan mo siya ng kasalanan. Sandali na, baka sabi ng Panginoon, sandali. Kung kalimutan mo, pinatawad din lang kita. Amen. Mabuti pa itong mga tao ito eh. Nung sinabi ng Panginoon, ang unang bumago yung walang kasalanan, mabuti pa itong mga tao ito may konsensya eh. Para naman nagsardal na, inibatan, inibatutan. May mga tao hanggang ngayon eh. Ayaw pa rin tumigil, mga kapatid. Hallelujah! Na yung kamay nila, tingnan niyo pag pumulot ka ng bato, Diyos, dito mahirap. Sister Arlene, pag pumulot ka ng bato, marami na ang kamay mo. Uulitin ko, kapag mayroon ka ng bato na para panghatol sa ibang tao, tandaan mo, marami na ang kamay mo. Dahil hindi natin trabaho panghatol sa tao. Itong demonyo para kung sino malinis eh. Sabi ng Biblia sa Revelation, day and night he is accusing the brethren. Para hindi ka makapaglingkod, para hindi ka magkaroon ng ministry. Ipalagip na amin na baso o Jonas sa ayaw mo na magpagamit. Dahil kalooban ng kaaway, hindi tayo mapalapit sa Panginoon. Dahil alam ng kaaway, pag lalo tayo napapalapit sa Panginoon, lalo tayo pinagpapala, lalo tayo tumitibay sa pananampalataya, lalo tayo nalilinisan, lalo tayo napapatawad, lalo tayo natutulungan. Amen. Kung meron akong imbestigahan, yung taong nag-aakusa, nananahimik yung inakusahan eh. Diba, mga kapatid? Tignan mo muna, baka marumi yung kamay. Hello? Shall we say thank you, Jesus? Dahil walang bisa. Amen. Tulungan tayo ng Panginoon. Tandaan natin, itong demonyo na nag-aakusa araw at gabi, he is the main culprit, siyang promotor ng lahat ng kasalanan ng sanglibutan. Amen. Kaya may nagkakasalang tao dahil sa demonyo, mga kapatid. Mahimik, mga kapatid. Sabi ko, kaya ka nagkakasala dahil sa kaaway. Kaya ang makasalanan ay dapat tulungan. Dahil ang Panginoon galit sa kasalanan. Pero mahal na mahal niya ang makasalanan na kaya niyang ibigay. Maging ang kanyang sarili. Mapatawad lamang ng makasalanan, mga kapatid. Ang kaaway,
gabi. Hallelujah. Inaakos kanya tayo mga kapatid. Araw at gabi ayaw tumigil. Hallelujah. Kaya yan, friend nyo na yan. Hallelujah. Hindi yan titigil. Magkukomment yan. Guguluhin yan. Pananampalataya ninyo mga kapatid. Huwag tayong pumayag mga kapatid. Ayaw kong ma-distract sa tinuturo mo kayo ng distraction. Dapat doon. Gamitin mo yung pagtuturo mo. Hallelujah. Kailangan maliwanag sa atin ang kaputihan ng Panginoon. Maliwanag sa atin na ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. Hallelujah! Siyang pumutok na kasalanan ng sanlibutan. Walang kasalanan ng tao ang ginawa ng Diyos. Demonyo may kasalanan. Sabihin mo nga sa demonyo ka talaga. Huwag mong tignan yung katabi mo. Wala na naman siya. Walang mat. Lugi ni Brother Virgilio. Nakakita amin king ka, Brother Virgilio. Siya ang promotor ng kasalanan ng sanlibutan. Handa na ba kayo? Saan galing ang demonyo? Sa langit. Hello? Alam niyo ba sa langit pa lang? Nagkasala ng demonyo. Kaya huwag kayong susunod sa demonyo mga kapatid. Marami kayong sinusunod na nila yung may demonyo mga kapatid. Sabihin ko, mag-ingat kayo sa may mga demonyo. Ang dami nang sumusunod sa may mga demonyo ngayon. Kaawaan sila ng Panginoon pagharap nila sa Diyos. Pinaniwalaan nila yung may demonyo mga kapatid. Sa langit, may kasalanan ng demonyo. Sa lupa, siyang promotor ng kasalanan. Walang karapatan ng demonyo na akusahan tayo mga kapatid. Sa langit, marumi yung kamay niya. Sa lupa, marumi ang kamay niya. Kaya saan man pupunta ang kaaway, sa langit man o sa lupa, wala siyang karapatang humatol dahil marumi ang kamay ng kaaway. Makinig yan lahat. Kung yung babae niya na ng Tuhan, naharap niya ang Panginoon na walang kasalanan at matuwid na mayroong karapatang humatol, hindi hinatulan ng Panginoon yung babae, kung hindi pinauling pinakawag. Kung ang Panginoon na may karapatan na humatol, hindi niya hinatulan ng makasalanan, lalo-lalo na walang karapatan ng kaaway, walang karapatan ng mga tao na hatulan ng makasalanan. Hallelujah! Tulungan tayo ng Panginoon mga kapatid. Hallelujah! Meron tayong Jesucristo. Napag-asa ng sanlibutan. Hallelujah! Hindi naman tayo lahat ng mga saganan na lalapit sa Panginoon ay huwing pinatawad, huwing pinagaling, huwing magpag-asa, because Jesus is the hope. Jesus is the hope of the church. Jesus! I feel Jesus. Kaya naman mababot sa Panginoon. Lalo tayong lumapit. Lalo tayong lumapit. Lalo tayong lumapit sa Panginoon. Uwi kang pinatawad. Uwi kang pinatawad. Come on, let us praise Jesus. Come on, let us praise Jesus, the hope of the church.
dito. Hallelujah! I don't know about you, pero ako'y may kagalakan sa Espiritu. Hallelujah! Dahil ang Panginoon, hallelujah, ay karapat-dapat sambahin. Siya ay mabuti. Siya ay napakatao.